Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens na nagtatanong sa update sa ating Universal Social Pension. And ngayon po meron akong ibibigay na bagong balita patungkol po sa update sa Universe Social Pension dahil si Ma'am Mirin Loreche ay nakapunta sa hearing sa NCSC at na-mention po itong Universal Social Pension. And ipaparinig ko sa inyo ang panayam or interview na sa gayon po ay kayo po ang makadiscover kung ano po yung balita na context nito. So attention sa lahat nating mga senior citizens. Universal Social Pension, 125 monthly para sa lahat ng senior citizens. May panibagong update. Atin itong kunin lahat at pakinggan ang balitang ipaparinig ko. Mga lolo at lola, inaanyayahan po, kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo ng sa iyon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan palagi ang update sa ating mga senior citizens na payout, benefits at saka mga balita, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel. At kung gusto mo na maging updated ka sa mga videos na ia-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay i-bell notification mo na nasa gay ngayon ay updated ka. Kada upload ko ay meron kang detalye sa mga iba-vlog ko. Kaya naman hindi natin papapatagalin pa ang oras na pag-uusapan ang bagay na ito nang sa gayon ay makita natin kung ano ang progress nito sa anong tawag dito sa Universe Social Pension. Kayo naman, let's go! Pakinggan natin ang panayam kay Dr. Mary Jean Lohr sa courtesy ito sa DZMMT Radio. Ano ba ang kumbaga chances na ito hong isinusulong na Universal Pension Hike 1,500 na pinamamadali na nga ito ni Senador Risa Ontiveros ay makapasa sa lalong madaling panahon? Base sa ating pinuntahan, we were part of the Sun hearing nitong Miyerkules lang. Mukha namang ating mga mambabata, si Senator Erwin at si Senator Joneros ay talagang puspusan ng kanilang paniniwala na dapat ito ay maisabatas. At nandun din naman ng taga-BBM ang Department of Budget and Management upang tanungin kung ito ay pwede bang lagyan ng pondo. So base sa kanilang response noong Miyerkules ay sa 2026 mukhang sabi nila nakalaan na daw ang pondo ng bayan para sa iba't ibang mga programa at iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Pero ang sinasabi po natin ay kung titingnan natin, pwede naman talaga itong by phases. Ibig sabihin hindi naman one time, big time ang pagbibigay. Una. Pangalawa, kung titingnan po natin yung current status ng 1,000 na ibinibigay sa tinatawag na indigent na population ng Pilipinas, that's more than 4 million Filipinos are recipients to that. So kung gagawin natin siyang universal social pension, ang mangyayari currently, we have more than 10 million senior citizens all over the country. So parang may balancing 5.5 million na dapat bigyan yan. So gumawa din tayo ng computation na sarili natin sa NCS kasama doon sa aming position paper na ibinigay sa Senado. Makikita naman natin na kung talagang paglalaan siya ng pondo, pupwede naman talaga yon. May computation po kayong sarili sa NSNCSC Opo. Kasi Prof, kailangan nating tingnan dahil ako paniniwala ko being a medical doctor at napansin ko na hindi naman lahat ng dapat ibigay ay ibigay natin. Ibig sabihin, there has to be a proper balance between our capacity, our economy. We could be the needs of other sectors and not just the seniors. Base sa aming computation at each 1,000, kung ipapantay natin sa lahat, hindi muna tayo mag-wow 1,500, ay siguro this is more doable and realistic. Okay. So yun ang inyong sinusulong kasi. Nga universal Kumbaga wala tayong i-discriminate na sektor po ng senior citizen Kung magiging universal, kung magkanong ma-approve all sector, all classes of people na senior ang makakatanggap po ng PH1000. Correct Professor Ricky. Kasi kung titingnan mo, although sa batas nagsasaad naman talaga na yung pinakawalang-wala sila yung mauunang bigyan. Oo. So I would from that provision of the law, kaya nangyari na meron tayong yung tinatawag na Social Indulgency Program, which is currently
being handled by the SOBAIL, there's a lot of questions about that. Pangalawa ay marami tayong naka-waitlist. Pangatlo ay parang ang kinanaing ng ating mga kababayan na base sa kanilang mga feedback, those that are not receiving the social indulgency program are those who are paying their taxes when they were still working. Pangalawa, whatever small pension they're receiving, that is because ano iyong contribution na nagawa nila. So very valid yung kanilang sinasabi na bakit hindi kami kasama diyan. Namo yung ating expanded centenarian cash gift kung saan bagong batas na ipinapatubad ng komisyon yung 10,000 binibigay agad ikaw ay umabot ng milestone age na 80, 85, 90 at 95 simula. March 17 ng 2024, makikita mo yung provision ng batas, wala siyang kinikilingan, hindi siya kailangan na mahirap ka, may sakit ka o sakitin ka or wala economic support. So it really encompasses everyone, no? So wala siyang kinikilala. And when we are distributing that to our kababayans, no? May kaya man sila or wala, tuwang-tuwa silang matanggap nila yon. Not really the amount, but the thought na isinali sila ng ating pamahalaan. Right? That's very right. Opo. Sige. So ma'am, yung binabanggit po ninyo, Dr. Jen na tama po, no? Ilinawin lang natin. So, humihingi kayo na madagdagan pa ng 500 bukod dun sa i-universalize. Tama, ma'am, no? I-correct lang po yung ganun na details. Bukod sa may universalize po ito, parang it's addition, kumbaga modification doon sa umiiral na po ngayong bata sa Expanded Senior Citizens Law. Gusto ninyong madagdagan pa ng another 500? Ano po, Dr. Jen? No. Ang current na yung Universal Social Pension refers to yung ngayon kasi na current na Social Indulgency Program na tinatanggap ng ating yung classified na apat. Know the criteria, kaya 4.5 million lang yung tumatanggap is only for 1,000. For the Universal Social Pension, it becomes 1,000 instead of Pete $500 meter. Kumbaga, cuts across 1,000 or bago ikaw ang bibigyan, it should be status po at fee 1,000. Para lahat muna mabigyan. Kasi yung isinusulong ngayon na bill, there are several versions. Yung isa is 1,500, yung isa ay 2,000. So tayo, we have to be realistic in terms of capacity, in terms of our economy, at capacity ng budget natin, 1,000 per month for everyone, for the universal social tension should be realistic already. Iyon kasi dito po sa hawak ko din na I don't know if this release came from the office of Senator Ontiveros. Doon nga sa hearing po yung pinag-usapan yung Senate Bill 215. Unfortunately, hindi ho ako nakasubaybay dito. Linga para kay Lolo at Lola. So, tama ho ba na siya yung nagsusulong po ng 1 to 500 monthly stipend? Yes, that's correct. At saka medyo si Senator Erwin, meron din siyang kanya. So almost similar naman. Oo. However, there are two things na gusto sana namin na sinabi ko din naman nung hearing. Una kung magiging universal siya, so ibig sabihin standard at 1,000. Kung PH5 ang isinusulong, baka pwedeng bifacing. Ibig sabihin, let's start with 1,000 first. See how it goes because we want it to be sustainable as well. We want to know saan kukunin yung pondo na yan. Dapat kasi naka-earmark para hindi after 2 years ay wala ng pondo. Secondly, it would be most realistic if there has to be a technical working group that has to be created first. Kasi ag may technical working group tayo, ay mas mahihimay-himay natin yan. Yung proseso, ang requirements natin, kung meron man papaano natin ibababa, paano yung pagbigay natin, and how often should it be given, sino ang magbibigay niyan. So technical working group would be the best there to study it. That should be inclusive of the following agencies, of course, kasama ang SWD, kasama yung ating banking. No, kasama. Siyempre dapat ang National Seniors being the lead agency, anything to senior yun. Tapos Doc Gana, pakikwento nyo nga ho sa amin kumbaga ano ho ang inyong binabangkuhan, inaangklahan dito po sa pagsusulong ng ganito. Parang given kanina may binanggit na kayong figure ng kung gaano karami yung mga indigent na senior, tapos gaano kadami sa inyong datos po yung mga hindi kasama. Para ang inyong inaangkuran.
dito po sa inyong sinusulong na ito. Dosin, una, sa lahat sa current ngayon na binibigyan ng DSWD. Base nga doon sa indulgency na yan, meron silang more than 4 million recipients. If I'm not mistaken, that's around 4.6 to 4.8 million. Ang ating status ngayon, ang ating basis sa PSA, as of 2025, meron tayong 10,986,000 senior citizens who are 60 years old and above. Oo. So kung yan ay atin ang compute at 1,000, yung ating 10.986 million Filipinos, that's around 131.8 billion a year. So yan yung that's where we are coming from. Pangalawa, we also believe na, para siyang it's a cycle of sa economics, no? Pag may pera kasi yung ating mga seniors, they're able to buy kung anong kailangan nila. So it reverts back to the economy. Kasi syempre, kung may pera kang pambili, magagamit mo, yung babalik din naman siya, di ba? Parang ikot lang yan siya eh. So that's the purchasing power of whatever amount na ibinibigay sa kanila. Oo. Yung may tanong lang po rito, yung bang mga nakakatanggap na po ng SS pension will be, ano pa rin dito, parang eligible kung sakali. If it's a universal professor, Ricky, then it becomes everyone. As long as you are 60 and beyond, then you are able to receive that. Wala siyang kikilalanin eh. Oo, palakpakan. Tayo kasi marami din namang kwentong lumalabas na okay naman yung pamilya niya. Bakit siya tumatanggap? Bakit ako 5 taon na naghihintay na walang-wala? Bakit ako walang tinatanggap? So it all goes back to being being inclusive with no senior being left behind. However, kailangan siguro natin i-strengthen ang datos. So I always believe that the data, the registration, the register should be put in place. Yeah. Agree. Din ho ako dyan 100%. Lagi kong binabanggit kasi din Doc Gin Ito parang sideline din kasi nabanggit ninyo yung, and I'm really glad nabanggit po ninyo yung pag-aayos ng datos, and even nabanggit nyo kanina yung pag-aayos ng mechanisms. Like sino bang hahawak nito? Ano bang proseso? Ano bang papel ng LG uli dito? Yung mga ganon. Kasi nung umupo, kung natatandaan nyo, Doc Gin, si Senador Erwin Tulfo before as DSWD Secretary, isa sa, ewan ko hindi natuloy kasi tumanggap din ng maraming criticism. Even sa social work profession DSWD itself, no? Kasi kulang daw sa tao yung ito ay mawala sa kamay po ng LGU. Kasi parang ang nangyayari na po politicize. Ano hubang sa NSNCSC? Ano bang inyong kwandyan? Ano bang inyong assessment po? Kasi tama kayo. Kahit nung nabubuhay yung nanay ko, yun yung isang issue ng mga senyore. Yung pamamahagi yung ang tagal makra. Hirap na hirap yung mga indigent senior sa pagkobra sa munisipyo kasi walang nag-a-assist. Ano bang sitwasyon diyan, Doc Gin? Sa lahat, Professor Ricky, ang may hawak kasi sa ngayon yan ay ang ating kapatid, no, sa DSWD. So I cannot speak for themselves. But what I can say is this, based on our experience sa NCSC with the implementation of the expanded centenarian cash kit na 10,000 plus the centenarian of 100,000 to 100 years old. Kami kasi ang humahawak with the schedules. So we collaborate with the LGUs and then yung mga tauhan natin sa ibaba after verification and validation, nagsischedule tayo ng payout natin. So kami mismo, ang mga tauhan natin, ang gumagawa niyan sa kadahilanan na ayaw natin mapoliticize siya kasi it's a national subsidy or reward. Mama program, it should never in any way be politicized dahil din naman yan sa pera ng taong bayan. Nasana'y marami tayong nakuhang magandang balita ngayon sa aking ipinakita sa inyo. At yun po ang update patungkol po sa Universal Social Pension. Maraming salamat po sa panonood para po sa dagdag na balita. Please subscribe my YouTube channel dahil araw-araw po akong nagbibigay ng magandang balita po para sa ating mga senior citizens. Ako po muli si Relano, maraming salamat at paalam. Ja.